Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po sa araw na ito? Ngayon po ay araw ng Sabado, February 22, 2025. Welcome muli sa inyong lahat sa ating pagpapatuloy ng ating social media apostolate na Salmot Salita. Come and let us participate in the spread of the Word of God. Ali kayo at makiisa sa pagpapalaganap ng salitang Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro or the Feast of the Chair of Saint Peter. Bakit nga ba pinagdiriwang ang luklukan, ang upuan? Ano nga ba nariyan sa upuan na iyan? Sa ating ebanghelyo, ating mapapakinggan na kung saan ay sinabi ni Jesus kay Pedro pagkatapos nito sabihin na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Kristo kay Pedro, ikaw si Pedro o bato, at sa batong ito itatayo ang aking iglesia, at hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay tatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. So ibig sabihin mga kapatid, sa ating pagdiriwang nakapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro, tayo pinalhanan patungkol sa otoridad na ibinigay ni Kristo sa kanyang kahalili na walang iba si Pedro, ang siyang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. So yung chair sa Latin ay katedra. So diyan ang nagsisimula ang salitang katedral. Ang katedral ay naroroon, sumasagisag ng otoridad ng obispo bilang kahalili ng Santo Papa sa kanyang nasasakupan sa kanyang diocese. Ito ay hindi otoridad na nangaapi. Ito ay otoridad in the service of mission. Otoridad na sa paglilingkod, no? Hindi upang gawin ko ano yung gustong gawin, taga-utos, kundi otoridad na nakabase mismo sa ating Panginoon. Sapagkat si Kristo ay nagsabi, ako ay hindi pumarito upang paglingkuran, kundi maglingkod at mag-alay ng aking buhay para sa lahat. So yung otoridad, service, authority in the church means service. At siyempre, kabahagi nito ay ang pagpapatuloy ng misyon ni Kristo sa mundong ito sa pamagitan ng pamumuno ng ating Santo Papa kasama ang kanyang mga obispo sa mundong ito. Kaya ipagdasal natin ang ating mga obispo, lalo na higit ang ating Santo Papa na siyang pinuno ng Santa Iglesia dito sa mundo. At bilang mga Katoliko ay inaasahan tayo na laging sundin ang katuruan ng simbahan. Halimbawa, kung ang Santo Papa ay nagsasabi patungkol sa kahalagan ng buhay, napakahalaga na maging bukas tayo sapagkat ang Santo Papa ang siyang kumakatawan kay Kristo. Kaya ito ay isang paalala sa bawat sa atin kasi minsan ay hindi natin naiintindihan ano nga ba ang papel ng Santo Papa sa simbahan. Halimbawa, ngayong taon ng Jubileo, binuksan ng Santo Papa ang mga banal na pintuan, the Holy Door. Ito ay isang pagpapahayag ng kapangyarihan na ibinigay
ng Diyos ni Kristo sa ating Santo Papa. Sabi pa sa ating Ebanghelyo na ang itali mo sa lupa ay tatali rin sa langit at ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit. Kaya sa pamamagitan sa ating Santo Papa, isinisiguro para sa bawat isa atin na mga mananampalataya kay Kristo ang patuloy na pagkalinga ng Diyos sa bawat isa sa atin. So muli, magandang araw sa inyong lahat at naway pagpalay ko ng Panginoon sa araw na ito. Ingatan kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay. And of course, rest assured of my prayers for each one of you. And I invite you to share this humble video bilang pagkikibahagi ng ating social media apostolate. God bless you all.